Habang bumubuhos ang malakas na ulan at unti-unting nilalamon ng tubig ang mga lansangan, umalingaw-ngaw ang boses ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang talumpati kung saan binatikos niya ang mga projects na dapat sanay sagot sa pagbaha pero tila nagiging simbolo ng katiwalian. Nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Mula dito ay lalo pang lumaki ang usapin matapos ang kontrobersyal na privilege speech ni Senator Panfilo Lacson, isang talumpati na naglantad ng maanumalyang flood control projects, sobra-sobrang pondo at mga questionableng kontrata. Sa mga baryo at lungsod, patuloy na lumulubog ang mga komunidad habang sinasabi ng mga dokumento na tapos na ang mga proyekto na kung titingnan ay wala naman kahit isang bakas ng konstruksyon. Sa dokumentaryong ito, sisiyasatin natin kung paano naisakatuparan ang ganito kaanumalyang mga proyekto ng pamahalaan. Sino-sino ang mga sangkot sa talamak na pagnanakaw sa kabangyaman ng bayan at sino ang nagmistulang punot dulo at nakikinabang. Sa kanyang privilege speech noong August 22, matapang na inilantad ni Senator Panfilo Lacson ang tila balon ng katiwalian na may kinalaman sa mga flood control projects sa bansa. Mga proyektong dapat sana ay magliligtas sa maraming Pilipino mula sa matinding epekto ng baha at malakas na pag-ulan. Pero sa huli, pinera lang pala ng ilang mga tiwaling personalidad. Ayon kay Senator Lacson, ang anomalya o korupsyon sa flood control projects ay nagsisimula umano sa 5 aspeto. Una, ang kalakaran ng mga kontratista at ang pakikipagsabwatan nila sa gobyerno. Pangalawa, ang paggamit ng substandard pero overpriced na materyales. Pangatlo, mga congressional insertions. Pang-apat, paulit-ulit na proyekto. At panglima, mga ghost o guni-guning proyekto. Ayon kay Senator Lacson, sa loob daw ng 15 taon mula 2011 hanggang 2025, naglaan ang gobyerno ng Pilipinas ng umaabot sa 1.9 trillion pesos para lamang sa flood control program. 1.1 trillion pesos dito ay ginamit para sa taong 2023 hanggang 2025. Sa halagang ito, marami na sanang lugar ang makakaligtas mula sa matinding pagbaha. Milyong-milyong Pilipino na sana ang magkakaroon ng kapanatagan sa tuwing binabayo tayo ng mga bagyo. Pero tila hindi ganoon ang nangyari. Matapos kasing dumaan ang bagyong Krising, Dante at Emong at ng ilang mga habagat, tila mabilis na nalusaw din ang mahigit 1 trilyong piso dahil sa pagkawasak ng mga proyektong pinaglaanan nito. Tanong ngayon ng marami, anong nangyari? Pero bago natin sagutin ang tanong na ito, batay na rin sa presentasyon ni Senator Lacson, alamin muna natin, ano-ano nga ba ang pinagdadaanan ng isang budget na inilalaan para sa isang proyekto bago umpisahan ang mismong aktual na construction. Ipagpalagay natin na ang budget sa isang proyekto ay nagkakahalaga ng 100 billion pesos. Sa 100 billion pesos, 5% ang para sa value-added tax.
2% ang para sa withholding tax, 1% ang para sa bonds and insurance, at 1% ang para sa material testing, habang 10% naman ang para sa constructor's profit. Ito lang ang dapat na maging kaltas na pinapayagan ng gobyerno sa pondo ng isang proyekto. Pero ayon kay Lacson, hindi pa daw kasi dito nagtatapos ang paghati-hati sa alokasyon. Hahatiin pa daw ito sa komisyon, sa SOP at sa mga lagay. Halimbawa, 8% para sa district engineer ng DPWH, 2% para sa district engineering office, 2% para sa excess ng constructor profit o reseta. Yan po ay mapupunta rin sa DPWH. 6% para sa bids and awards committee, 1% para sa COA, 6% para sa lagay sa mga politikong may control sa lokasyon ng project, at 25% para sa funder o sa politikong nag-propose ng proyekto. Kung titingnan ninyo sa chart na ito, lumalabas na sa 100 billion pesos na budget allocation, 69% dito ay napupunta sa mga deductions at 31% lamang ang talagang napupunta sa mismong implementasyon ng proyekto. Ibig sabihin, 69 billion pesos ang binabawas bago lumabas ang talagang perang pagkakasyahin sa proyekto. Maliban sa mga kickbacks, komisyon at SOP, lalong lumalala ang korupsyon at napapariwara ang isang proyekto kapag pumasok na ang 5 aspetong binanggit ni Lacson. Unahin natin ang kalakaran ng mga kontratista at ang pakikipagsabwatan nila sa gobyerno. Isa sa mga iligal na kalakaran ng mga kontratistang sangkot sa mga maanumalyang project ay ang pagkakapare-pareho ng mga halaga ng projects. Iba't ibang lokasyon, iba't ibang disenyo, iba't ibang barangay, pero kung mapapansin ay iisa ang halaga o presyo ng kontrata at iisa ang kontraktor. Ayon sa Pangulo, imposible daw na mangyari ang ganito. Pag sinabi, may 50 project, pare-pareho, 150 million lahat. Pare-pareho lahat. Imposible yan. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. Imposible yan. Distinct ang mga budget items na makikita sa General Appropriations Act at awarded contracts na may pare-parehong halaga para sa magkakalapit man o magkakalayo na proyekto. Distinct dahil ayon sa aming mga informants sa loob ng DPWH at kinumpirma ng ilang contractors, coded na budget ito para mayroong pagkakakilanlan ang mga quote-unquote may-ari ng proyekto. Para sa mga nakakaunawa, ang ibig sabihin po ay akin yan. Pero sa kasamaang palad, talamak ang ganitong gawain lalo na sa kagawaran ng DPWH. At ilan sa mga pinangalanang sangkot sa ganitong uri ng mga maanumalyang proyekto ay ang ilan sa mga matataas na opisyales ng 1st District ng Bulacan Engineering Office, kung saan partikular na pinangalanan si Ginoong Henry Alcantara, ang dating district engineer ng 1st District ng Bulacan, at ang pumalit dito na si Bryce Hernandez, na ayon sa Senado ay pareho umanong talamak sa pagpapatalo ng malalaking halaga sa mga sugal sa kasino. Ayon pa sa Senate hearing, pumapasok daw sa opisina si Bryce Hernandez ng naka-Ferrari at nagpapatalo pa umano sa sugal ng halagang 5 milyong piso. Meron din daw siya umanong sasakyang Lamborghini, habang si Alcantara naman ay gumagamit pa ng alias na Joseph Castro Villegas sa tuwing papasok sa mga pasugalan. Your Honor, hindi ko po alam kung magkano tinataya niya dahil hindi naman po kami magkasama sa table. Inamin ko po, ako po nakapasok sa casino, Your Honor. Hindi po honor, pang ilang beses, hindi yan hindi kayo regular, pero naglalaro kayo, kasama po siya. O, minsan po kasama, minsan po hindi. So nagkakasino po kayo? Inamin ko po, Your Honor, Mr. Chair. Mga ilang beses po kayo naglalaro sa isang sabihin sa isang buwan, yung grupo niyo po?
Mga 2 hanggang 3 po, Mr. Chair. Ang balita ko rin naman po, kayo naman hindi masyado, no? Yung hanggang 30,000, 50,000 lang, pero itong inyong sumunod sa inyo, medyo mas malaki-laki. So, Mr. Chair, pwede ho kaya natin pakuha ang CCTV footages ng kanilang di umano'y field trip araw-araw sa casino. Batay pa sa record, si Alcantara din ang nag-aproba sa isang ghost project sa Barangay Pierre, Baliwag, Bulacan na inaward sa Sims Construction Trading pero nabukong isa palang ghost project na nagkakahalaga ng 55 million pesos. Isang ghost project na mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nakatuklas. At bukod dito, si Alcantara din ang nag-aproba ng 2 maanumalyang proyekto sa Bulacan na inaward sa St. Timothy at Wawaw Builders. Maliban sa sabwatan ng mga kontraktor at ng mga matataas na opisyal ng gobyerno, isa rin sa mga pinanggagalingan ng korupsyon ang paggamit ng substandard at overpriced na mga materyales, kung saan inihalimbawa sa anomalyang ito ang flood control project sa Candating, Arayat, Pampanga na ilang beses daw inayos at nagkaroon ng overpricing sa construction. Ayon sa record, unang ginawa ang nasabing proyekto sa Candating noong 2018 sa halagang 20 million pesos. Noong 2023, nasira daw ito at muling inayos kung saan umabot sa mahigit 91 million pesos ang halaga ng pag-aayos, doble ng 4 na beses mula sa orihinal na presyo. At hindi pa man nagtatagal, 2 beses ulit itong nirepair sa taong 2024 sa parehong presyo na 91 million pesos. Sa kabuuan, mula 2023 hanggang 2024, umabot na sa 274 million pesos ang flood control sa Candating na inaward daw sa Edmarie Construction and Trading, isang construction company na pag-aari ni Edgar Sagum, kamag-anak ng congresswoman ng 4th District ng Pampanga na si Ana Sagum. Isang proyekto na dumaan sa napakamahal at paulit-ulit na repair pero hanggang ngayon ay hindi pa rin magamit laban sa baha. Ayon sa mga eksperto, posibleng wala sa materyales ang problema kundi sa kakulangan ng mga pag-aaral tungkol sa katangian ng ilog bago sana inumpisahan ang proyekto para dito. Maliban dito ay natag din ang nasabing construction company bilang may poor at unsatisfactory performance at sangkot pa sa maanumalyang housing project sa Marawi. Instrumento rin sa korupsyon ang tinatawag na congressional insertions. Ang congressional insertions ay tawag sa dagdag na pondo o proyekto na isiningit ng ilang mga mambabata sa pambansang budget matapos itong ipasa ng Malacanang sa Kongreso. Pagdating sa Kongreso, ang inihaing budget ng gobyerno ay pwedeng dagdagan, baguhin o bawasan. At sa madalas na pagkakataon, pinupuno pa ito ng mga proyekto na hindi naman nakapaloob sa orihinal na plano. Una, magre-rekomenda ang mga LGU ng mga posibleng project sa kanilang lugar. Ipapasa ang recommendation sa DPWH. Pag-aaralan ito ng DPWH at aaprobahan. Kapag aprobado na, isasama ng DPWH ang proyektong iyon para mapabilang sa mga proposed budget sa susunod na taon. Dadaan ito sa deliberation ng Kongreso kung saan pwede itong baguhin ng mga mambabatas batay sa kanilang mga interes. Dito na nagsisimula ang hokus-pokus sa budget. Sa deliberasyong ito, ang proposed budget ay nadadagdagan, sinisingitan at binabago ng mga kongresista. Nagsisingit sila ng mga proyekto para sa kanilang mga distrito para maisama ito sa pagsasapinal ng national budget. Ang nakakatakot lang, ilan sa mga proyektong ito ay ghost o hindi totoo, at kung totoo man ay titipirin ito para makakickback sa pondo. Ayon kay dating Finance Undersecretary Shelo Magno, napag-alaman niya na ilan sa mga nanalong party list ay kinakatawanan ng mga kamag-anak ng mga kontraktor o kung hindi naman ay mga kontraktor mismo ang mga representative ng mga party list na ito.
Nagagamit daw nila ang kanilang posisyon sa Kongreso para bigyang daan ang pagpasok ng pondo sa interes ng kanilang mga negosyo. Dagdag pa ni Magno, bilang mga mambabatas, trabaho nilang gumawa ng mga batas at hindi ang gumawa ng mga construction projects. Kaya't kapag ang isang congressman ay humingi ng pondo para sa isang proyekto, posibleng gimmick lang daw ito. Maituturing din daw itong illegal dahil hindi naman trabaho ng isang congressman ang magpagawa ng mga infrastruktura. Posible anya na ginagamit din ng mga mambabatas na ito ang mga proyekto para maipaskil ang mga mukha nila sa harap ng publiko. Kailangan nating tandaan bilang mga mamamayan na kung legislators yan, ang trabaho niyan ay gumawa ng batas. So kapag nakita niyo yung pagmumukha niyan, picturean nyo dahil illegal yung ginagawa niya kapag nag-post siya ng mukha niya sa project. Isa sa mga halimbawa nito ay ang mga flood control projects sa Bawang River Basin. Ayon sa 2024 NEP or National Expenditure Program, meron lamang daw 2 projects na naitala para sa bayan ng Nagilian sa La Union. Pero batay sa lumabas na dokumento ng GAA, 10 project na nagkakahalaga ng 967.4 million ang bigla na lamang sumulpot para sa La Union na wala naman sa NEP. Ang bayan ng Bawang na hindi nabigyan ng kahit anong project batay sa NEP ay bigla tuloy nagkaroon ng 7 projects na may pare-parehong presyo na 89 million pesos bawat isa at may kabuang 623 million pesos. At lahat ng ito ay ini-award sa nag-iisang kontraktor, ang Silver Wolves Construction Corporation. Bagaman wala ang mga proyektong ito sa 2024 NEP, umusbong ang mga projects na ito dahil na rin sa congressional insertions. Isang congressman ang nagsaksak nito sa national budget para makasecure ng pondo sa kanyang ipinakilalang proyekto. Isa pang halimbawa ng congressional insertion ay ang congressional project sa bayan ng Baco at Nauhan Oriental Mindoro sa ilalim naman ng Aguila Party List. Ini-award ang proyektong ito sa Silver Wolves Construction Corporation pa rin at nagkakahalaga ng mahigit 94 million pesos. Dagdag pa rito ay ang worth 231 million pesos na project ng Aguila Party List sa Barangay San Jose, Oriental Mindoro na inaward naman sa Raymond Builders. Pero lahat ng ito hanggang ngayon lubog pa rin sa baha. Isa pa sa mga nakatawag pansin sa mga project ng Aguila Party List na pinondohan mula sa national budget ay ang laki ng pondong inilaan sa Nauhan Oriental Mindoro. 55% ng budget sa buong lalawigan ng Oriental Mindoro ay napunta dito. Kapansin-pansin din na lumobo ang budget allocation para sa lugar na ito sa loob lamang ng 3 taon. Dahil batay sa datos mula 2023 hanggang 2025, naging doble ang budget para lamang sa bayang ito. Pero ayon sa DPWH engineer ng Mimaropa na si Engineer Gerald Pacanan, kulang pa daw ang budget dahil kakailanganin ng mahigit 160 billion pesos ang kailangan para makumpleto ang flood control project sa nasabing lugar. Kinumpute na niya kung gaano karami yung napunta sa 1st District at doon sa 2nd District na pondo sa flood control projects. Pero sabi ng DPWH Mimaropa, si Engineer Pacanan, kung tutuusin kulang pa yon dahil ang kailangan daw ay 160 plus billion pesos para makumpleto yung 280 plus na kilometro ng mga ilog na malagyan ng dike dito sa Oriental Mindoro. Kulang pa yung bilyong pera ng bayan. Samantalang nasira at ang laman lang ay buhangin sa loob. Sa loob ng Nauhan ay isang congressional insertion ang naganap para sa Barangay Mulawin. Batay sa record, may 810 million pesos na pondong nakalaan para dito ang 2024 NEP. Pero dahil sa congressional insertion, nagkaroon ang Barangay Mulawin ng dagdag na 1.1 billion pesos. Sa kabuuan, ang Barangay Mulawin ay may flood control project na nagkakahalaga na ng 1.9 billion pesos dahil lamang sa congressional insertion. Dahil sa laki ng budget para sa Barangay Mulawin, marami ngayon ang umaasa na magiging protektado na sa baha ang mga residente dito. Pero sa kasamaang palad,
Habagat pa lamang ay gumuho na ang diking ipinagawa gamit ang milyon-milyong pisong inilaan para dito. Ang rason, substandard pala ang mga materyales na ginamit sa Barangay Mulawin. Dagdag pa ni Senator Lacson, ginawa sa maling paghahalo ng semento, buhangin at graba at mababang klase ng bakal, tinipid at sinadyang minali at shinortcut ang paggawa ng proyekto sa Barangay Mulawin. Improper embankment mix of gravel, sand, and stones, sheet piles cut in half, and lower grade reinforcement steel bars. Tinipid, sinadyang minali, at shortcut ang pagkagawa. Sad reality, Mr. President, is mayroon na rin silang standard para sa substandard. Maliban sa Barangay Mulawin, isa pang nakinabang sa budget ang Barangay Tagumpay sa Nauhan. Mula 2023 hanggang 2024, 2.55 billion pesos ang ibinigay na budget para sa flood control ng barangay na ito. Pero sa kasamaang palad, pinaguho din ito ng baha dahil sa mahinang klase ng pagkakagawa nito. Hindi nasunod ang tamang lalim ng mga sheet piles at sa halip na graba, semento at bakal, buhangin lamang daw ang ipinalaman dito na naging dahilan ng pagguho nito ng pasukin na ito ng tubig. Ilan pa sa mga binuhusan ng pondo sa Nauhan pero natapos sa pamamagitan ng mga substandard na materyales ay ang mga proyekto ng Barangay Pinagsabangan 2, Barangay Melgar at ang Barangay Arangin. Lahat ng ito ay gumuho bagaman hindi pa tapos ang mga proyekto. Ayon sa datos, mula 2022 hanggang 2025, tumataginting na 19.2 billion pesos ang ibinigay sa Nauhan. Pero hanggang ngayon, lubog pa rin sa baha ang halos buong probinsya. Maliban sa congressional insertions, substandard materials, sa buwatan ng mga contractors at ng mga kawani ng DPWH, isa ring talamak na halimbawa ng anomalya sa flood control project na ito ay ang mga guni-guni o ghost projects. At isa ang probinsya ng Bulacan sa mga lalawigan kung saan naitala ang napakaraming ghost projects sa pagkontrol ng baha ayon kay Senator Ping Lacson. Batay sa kanyang iniharap na report, isang construction project ang ginawa sa baybayin ng ilog ng Barangay Calero sa Malolos City. Nagkakahalaga ito ng 77,197,885 pesos at completed na daw ayon sa dokumento noon pang October 2024. Pero sa isang investigasyon na isinagawa ni Senator Lacson, hindi pala inumpisahan ng project noong 2024 kundi ngayon lang daw 2025. Isang bagay na pinatotohanan pa ng mga residente sa lugar. Ibig sabihin, ghost project o hindi totoo ang proyektong ito noong 2024 dahil ngayon lamang ito ginagawa 2025. At para mapagtakpan ang pagiging ghost project, minamadali na daw ito ngayon. Ayon pa sa kapitan ng Barangay Celero, wala daw ni isang flood control project na ginawa noong 2024. Kaya ang tanong ngayon, ano ang sinasabing completed project na itinala ng DPWH noong 2024? Maliban sa Barangay Calero, isa pang ghost project ang natukoy sa Barangay Babatnin sa Malolos, Bulacan. Nagkakahalaga naman ito ng 77 million pesos at nakuha ng Darcy and Anna Builders. Pinondohan daw ang proyektong ito noong 2024, pero napag-alaman na 2018 pa lamang ay tapos na ito. Ang masaklap pa, pinondohan pa ito noong 2021 at 2023. 3 taon na pinondohan kahit kompleto na ang proyekto noong 2018 pa. Ibig sabihin, paulit-ulit na pinopondohan kahit gawa na. Bagaman sinabi na nagkaroon ng repair noong 2023 sa proyektong ito, natukoy na substandard ang mga materyales na ginamit noon. Inalam ng mga staff ni Senator Lacson ang opisina ng Darcy and Anna Builders at nalaman nila na nasa Cardona, Rizal pala ito. Pero nang puntahan nila ang nasabing opisina na itinuro ng Google Map, hindi pala opisina ang naroon kundi isang gym. Maging ang signage ng Darcy and Anna Builders ay hindi rin nakita sa lugar.
Isa pang notorious na ghost project ang natukoy sa Carillo, Hagonoy, Bulacan na inaward pa rin sa Darcy and Ana Builders. Gaya ng inaasahan, 77 million pesos pa rin ang halaga nito katulad ng iba pa nilang mga proyekto sa ibang lugar. Pero nang puntahan ng grupo ni Senator Lacson ang lugar sa Carillo, walang anumang proyekto na natagpuan doon. Sa Barangay Abulalas, Hagonoy, Bulacan pa rin, sa ilalim pa rin ng Darcy and Ana Builders at may presyong nagkakahalaga ng 77 million pesos pa rin, isa pang hindi nag-i-exist na proyekto ang naitala sa lugar. Lubog sa baha ang lugar at wala ni isang istruktura ng tulay o haligi na nakatayo dito. Sa Barangay Iba, Hagonoy, Bulacan naman, isang project ang sinasabing inaward daw sa contractor na Wawaw Builders. Ang halaga nito, 77 million pesos at dapat ay tapos na noon palang October 2024. Pero napag-alaman na ngayon pa lang daw ginagawa ang project. Ang katakataka pa, hindi ang Wawaw Builders ang gumagawa sa proyekto, kundi ang FedStar Builders Contractor. Ang bagong presyo nito, 92 million pesos. Sa makatwid, nawawala ang 77 million pesos na worth na proyekto ng Wawaw Builders. Sa San Nicolas, Hagonoy, Bulacan, isang project di umano ang ginawa sa ilalim din ng Wawaw Builders na nagkakahalaga ng 77 million pesos. Sinimulan ang proyektong ito noong February 2023 at natapos daw ng December 2023. Pero laking gulat ng grupo ni Senator Lacson dahil 2017 pa lamang ay meron na daw nakatayong proyekto sa mismong lokasyon kung saan sinasabing ginawa ang project na ito. Base sa historical imagery, wala naman daw na bago o nadagdag sa istrukturang ginawa noong 2017. Ibig sabihin, maliwanag na inimbento lamang ang 77 million worth of project na ito at hindi naman talaga umiral. Dahil sa lawak at pattern ng anomalyang ito, naniniwala ang grupo ni Senator Lacson na may malaking sindikato ng mga substandard at ghost project sa loob mismo ng 1st District Engineering Office ng Bulacan. Modus nila na gamitin o hiramin ang lisensya ng kanilang mga suking kontraktor at mag-imbento ng proyektong hindi naman pala umiiral para lamang makakuha ng pondo. Dahil sa umaalingaso na korupsyon sa DPWH, nagdesisyon ang pinuno nito na si Secretary Manuel Bonoan na magbitaw na sa pwesto bilang pakikiisa na rin sa reformang isinusulong ng Pangulong Marcos at dahil alam niya na ang mga anomalyang ito ay nangyari mismo sa ilalim ng kanyang pamumuno. Bilang kapalit ni Bonoan, hinirang si Secretary Vince Dizon bilang bagong kalihim ng DPWH. Naniniwala ang Pangulo na magagampanan ni Dizon ang kanyang trabaho at binansagan pa siyang the action man. Sa kanyang pag-upo sa pwesto, nag-utos si Secretary Vince Dizon ng courtesy resignation sa mga pangunahing opisyal ng DPWH from top to bottom. Kabilang sa mga pinagre-resign ang mga USEC, ASEC, Division Head, Regional Director at mga District Engineer sa buong bansa. Dagdag pa rito, nagbanta din ang bagong DPWH Chief na ibaban for life ang lahat ng mga contractors na mapapatunayang sangkot sa ghost projects at paggamit ng mga substandard na materyales. Pag-order ng courtesy resignations top to bottom, USEC, ASEC, Division Head, Regional Director hanggang District Engineer ng buong bansa. Yan po ang unang-unang order na gustong ipagabas ng ating Pangulo. Ito po ay simula ng sinabi nga ni Yusek Claire kanina na clean sweep, paglilinis. No? Yan po ang unang-unang direktiba ng ating Pangulo. Mag-i-impose po ako ng lifetime blacklisting, ban, immediately. Kapag ang isang project ng isang contractor ay ghost o napatunayang substandard. Wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po blacklisted for life.
ang contractor na yan. At syempre, may kaakibat din pong kaso yan. Dahil sa notorious na anomalya sa mga flood control projects, agad na ipinatawag ng Blue Ribbon Committee ng Senado para sa investigasyon ang mga may-ari ng mga construction companies na pinangalanan sa expose ni Lacson. Isa rito ang sole owner ng Wawa Builders na si Mark Alan Arevalo na involved di umano sa maraming mga ghost projects sa Bulacan. Nang tanungin si Arevalo kung involved ba talaga siya sa mga ghost projects, tumanggi siyang sagutin ito at in-invoke ang kanyang right against self-incrimination na pinagmulan pa ng tawanan ng ilang mga nasa Senado. Involved ka sa ghost project? Your Honor, I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Ano nga? Pakiulit. I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Kapansin-pansin din na hindi niya magawang tumitig ng direkta sa mga senador. Hindi rin nakasagot si Arevalo nang tanungin siya kung anong mga project na ang nagawa niya mula sa DPWH, na tila ikinainis naman ni Senador Jinggoy Estrada dahil parabang hindi nakatuon ang focus ni Arevalo sa kanila. Kalaunan, sumagot din si Arevalo at tinukoy ang ilang lokasyon ng kanilang project. Pero nang tanungin kung meron ba silang nakuhang project sa Bulacan, kung saan notorious ang mga ghost projects, muli na namang in-invoke ni Arevalo ang kanyang right against self-incrimination. Bulacan. Your Honor, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Anak ng patingo. Tinatanong ko, how can my question incriminate you? Tell me. Dahil dito, ipinaalala ni Senator Rodante Marcoleta kay Arevalo na posible siyang maharap sa 42 counts ng plunder cases kapag hindi ito nagsalita tungkol sa mga ghost projects at kung sino ang mga nasa likod nito. Sa kabuuan, mayroong 15 kumpanya ang pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na di umano'y sangkot sa mga maanumalyang proyekto sa flood control. Sa 15 kumpanyang ito, sinasabing napunta daw ang 20% ng 545 billion pesos na project ng flood control mula 2022 hanggang 2025. Nagkakahalaga yon ng hindi bababa sa 100 billion pesos. Kabilang sa mga pinangalanan ay ang Legacy Construction Corporation, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, QM Builders, EGB Construction Corporation, Top Notch Catalyst Builders Incorporated, Centerways Construction and Development Incorporated, SunWest Incorporated, High Tone Construction and Development Corporation, 888 Construction and Supply Incorporated, Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation, Wawa Builders, MG Samidan Construction, LRTK Builders Incorporated at Road Edge Trading and Development Services. Maliban kay Mark Alan Arevalo na owner ng kumpanyang Wawa Builders, ginisa rin sa Senado ang may-ari ng QM Builder na si Alan Quirante, kung saan uminit ang ulo ni Senator Rodante Marcoleta dahil sa salungatang mga sagot na ibinibigay niya sa pagtatanong ng Blue Ribbon Committee. Sinabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Pero ang higit na sumailalim sa matinding panggigisa sa Senado ay si Sara Diskaya na may-ari ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Bukod kasi sa Alpha and Omega, siya din ang may-ari ng St. Timothy Construction Corporation at ng iba pang 7 construction companies na madalas din daw makakuha ng mga project sa DPWH. Inamin ni Diskaya sa harap ng komite na meron siyang 28 luxurious cars gaya ng Bentley, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Cadillac at iba pa. Rolls-Royce, isang kotse lang yun. What else? Maybach. Yung Bentley G63. Yung Cadillac po. Yung GMC. Suburban. Dahil sa tindi ng mga akusasyon at anomalyang ikinakapit sa pamilya Diskaya, ilang mga relihista ang sumugod na mismo sa kanilang bahay.
pinagbabato ng putik na mga militante ang compound ng pamilya Diskaya. Hindi pa nakontento at nag-vandalize pa sila sa mga gate ng mga Diskaya at ng bato ng mga masasakit na salita. Nauna nito, kinansela na ng PCAB ang mga prangkisa ng kanilang 9 na construction companies, isang bagay na nangako ang pamilya na iaapela nila. Sa kabilang banda, galit na galit naman si bagong DPWH Secretary Vince Dizon tungkol sa isang flood control project na nadatnan niyang minamadali nang bumisita siya sa Angat, Bulacan. Ang flood control project na ito ay nasa ilalim noon ng Wawaw Builders sa halagang 96 million pesos at idineklarang kumpleto noong 2024. Pero ngayon, nadatnan ito ng kalihim na ginagawa pa lamang hindi ng Wawaw Builders kundi ng isang subcontractor sa halagang 700,000 pesos lamang. Dahil dito, tinawag ni Dizon na hayop ang owner ng Wawaw Builders at sinabing kailangan silang managot kasama ang opisyal ng DPWH na nag-aproba ng project na ito tulad ni na dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, OIC Bryce Hernandez at OIC Assistant JP Mendoza. Na talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao itong mga taon to. Ninakaw yung 100 million na yun. Itong hayop na Wawaw na ito, at yung kung sino man ang may-ari niyan, talagang kailangan managot yan. And kung sino man ang nag-aproba nito sa DPWH, kailangan managot nito. Dahil sa na-expose na kalokohang ito, idiniklara ni Dizon na blacklisted for life na ang Wawaw Builders at sinibak na rin sa pwesto si Alcantara na siyang nag-approve sa nasabing Ghost Project. Henry Alcantara, effective today, is dismissed from the... Ngayon, he's suspended. Okay, he is now dismissed. And we will recommend filing of charges with the Ombudsman. Bryce Hernandez, JP Mendoza, I will already begin proceedings of dismissal. I will also order the perpetual lifetime blacklisting of Wawaw Builders from DPWH and all their possible affiliates. Napag-alaman din na hindi na pala binabaha ang lugar na ito. Sa katunayan, noong 1997 pa huling nagkaroon ng baha dito. Kaya naman nagtataka ang ilang mga residente kung bakit nagtatayo pa ng flood control project sa kanilang lugar. Actually, never naman binaha. Last na pagbaha po is 1997. Oh, pero ngayon? Ngayon po, hindi naman. Hindi naman. Hindi ka naman binabaha? Hindi naman po. Samantala, sa muling pagdinig ng Senado sa issue ng katiwalian sa flood control programs, tahasang inamin ng may-ari ng Wawaw Builders na pinipilit daw sila ng DPWH Bulacan na ipahiram ang kanilang lisensya para maging front sa proyektong hindi naman sila ang gagawa. Inuutusan daw ng mga DPWH officials na ito ang may-ari ng Sims Construction na si Sally Santos para kolektahin o kunin ang kanilang lisensya. At kapag nakuha na ang lisensya ng ibang kontraktor gaya ng Wawaw, saka daw sasabihin ng DPWH na sila na ang gagawa sa proyekto. Sa madaling salita, ang DPWH Bulacan ang gumagawa ng proyekto gamit ang lisensya ng ibang kumpanya. Ayon pa sa may-ari ng Wawaw, napipilitan daw silang ipagamit ang kanilang lisensya kahit hindi sila ang gagawa sa takot na baka mapagbuntunan ang kanilang mga kontrata. Una, hihikayatin daw silang sumali sa bidding. Mananalo sila nang wala silang alam at doon na magsisimula ang panghihiram sa kanilang lisensya. So hindi ikaw ang nagko-construct, kundi pinapahiram mo yung iyong lisensya? Hindi po, Your Honor. Sa pilitan po nilang ginamit, Your Honor. Ang pagkakaalam ko po kasi, Your Honor, ang nasa likod po nito ay yung mga nasa loob po. Kaya natakot po kami na... Sa loob ng ano? Ng DPWH po, Your Honor. So mga opisyal ng DPWH? Opo, Your Honor. Ang sinasabi lang po nila sa akin ay sila daw po bahala na gumawa. Wala na akong aalahan. Basta po, yung pong Tagaloob na po ang gagawa. Yun po ang sabi sa akin ni... Tagaloob lamang ang gagawa? Opo, yung taga-DPWH po. Sino ang nagsabing sila na lang ang gagawa? Yun po ay ayon kay Sally po. Sino?
Ayon po kay Sally ng SIMS po. Sa takot po, Your Honor, na pag-initan po yung negosyo po namin kasi may mga kontrata din po kami, Your Honor. Kumbaga kahit na kung sinabi sa'yo kailangan na hiramin ang lisensya mo, susunod ka dahil baka mawalan ka baka hindi ka na mabigyan ng kontrata, parang ganon? Tama ba? Hindi na po, Your Honor. Direktang tinukoy ng Wawaw si OIC Bryce Hernandez na siyang nasa likod ng anomalyang ito. Pero ipinasa ni Hernandez ang sisi kay Alcantara. Ayon pa kay Hernandez, inutusan din daw siya ni Alcantara na mangolekta ng pera sa Sims Construction. Sa isyu naman ng pagsusugal, sinabi ni Hernandez na pera daw ni Alcantara ang ginagamit nila sa mga kasino. Binibigyan lang daw sila ng balato kapag nanalo. Bawa, noong March 2025, Okada ito nanalo ka ng 6,653,500 pesos. April 1, natalo ka ng 25 million plus. May 2025, natalo ka ng 10 million. Ayun, June 2025, natalo ka ng 14,160,750. July 2025, nanalo ka ng 15,914,000. Ito recorded ito Kung hindi ka magtatapat, I will cite you in contempt. Your Honor, kanino mo kinukuha ang mga perang ginagasta mo? Dahil sa patuloy na pagdideny at pagsisinungaling, nagdesisyon ang Blue Ribbon Committee na i-cite in contempt si Bryce Hernandez aka Marvin Santos de Guzman. Please approve. Committee cites in contempt Bryce de Guzman aka Marvin Santos de Guzman in contempt. Ayon naman kay Alcantara, nakakaladkad daw ang kanyang pangalan dahil siya ang pumipirma ng mga dokumentong ipinapasa lamang sa kanya ng kanyang mga subordinates gaya ni Hernandez. Pero wala umano siyang choice kundi pirmahan ang mga ito upon recommendation. Buo din daw ang kanyang tiwala sa kanyang mga tauhan kaya pinipirmahan niya ang bawat proyektong ipinapasa sa kanyang opisina. Samantala, kinumpirma naman ng may-ari ng Sims Construction na si Sally Santos na totoong inuutusan nga siya ni Bryce Hernandez na gumamit o manghiram ng lisensya ng ibang kumpanya na ifo-front sa mga proyektong ang DPWH in-house mismo ang gagawa. Si Engineer Bryce Erickson Hernandez, siya po ang nag-uutos sa akin ng humiram ng lisensya. So ako po, pinagpaalam ko naman po sa kanila, nahihiramin po yung lisensya nila. So kapag ulitin niyo po, ang utos po ni Engineer Bryce Hernandez ay humiram kayo ng lisensya sa mga kontraktor. Yes po. Kasi po, mayroon daw po siyang ibibid ng mga proyekto para sa kanya. Sino po ang gumagawa? Sila po. Sila mismo. In-house nga. Sila po mismo. Kaya po ako nakapaghiram ng lisensya. Nagtiwala po ako sa dalawang ito. Nagagawin po nila yung proyekto. Sino yung dalawa? Si Engineer Bryce Erickson po at si JP Mendoza. So sila po talaga nagpapalakad. Yes po, Your Honor. Lahat yung po modus doon, yes po, Your Honor. sila nagsasabi kung sino magiging kontraktor, yes po, Your kung Honor. sino yung ihiraman ng lisensya. Yes po. So, maaring gawin yung proyekto o maaring walang proyekto. Yes po, Your Honor. Inamin din ni Sally na sina Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza ang mga utak ng Ghost Project sa Baliwag, Bulacan na nabuko mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Actually po, ang gumawa po ng project ko sa Baliwag si Engineer Bryce Erickson Hernandez at saka po si JP Mendoza. So in other words, yung Ghost Project sa Baliwag, Bulacan, ang gumawa ay si Engineer Bryce at si JP Mendoza. Engineer JP Mendoza. Yes, Your Honor. Problema, Mr. Chair? Yeah, mukhang hindi nga ginawa. Hindi ginawa. Pero lang. Pero Mr. Chair, nabayaran. Pero nabayaran. mukhang hindi ginekta. Mr. Chair, Nabayaran. Kasi yan ang Ghost Project Di ba? Wala, pero nabayaran. Bukod dito, ipinaliwanag din niya kung saan napupunta ang perang nakukubra sa mga Ghost Project. Dinala ko po kay Engineer Bryce Erickson Hernandez yung halaga ng siningil po nila. So kayo mismo nagbigay? Yes po, Your Honor. Kanino niyo binigay? Sa kanila po. Sa kanya po, ikaw magkano ang sayo? 3% lang po, Your Honor. Ayon kay Sally, sa loob ng 3 taon mula 2022 hanggang 2025,
posibleng umaabot na daw sa nasa 1 bilyong piso ang perang naintrega niya sa opisina ni Hernandez. Magkano binibigay mo, Miss Sally? Your Honor, marami po. Minsan po 245 million. In cash? Yes, Your Honor. Dinadala mo yung 245 million sa DPWH, sa opisina sa DPWH? Actually, Your Honor, putol-putol po yun. Minsan po 100. Even though, 100 million? Yes, Your Honor. Ano yun? Ilang maleta yun? Saan mo nilalagay 100 million? Nasa box po, Your Honor. Isang balikbayan box? Hindi magkakasya yun. Hindi po, marami pong boxes po, Your Honor. Anak ng pating, hindi ba nakikita ng mga empleyado ng DPWH may dala-dala kang kahon na palagay ko, I assume, alam nila na pera yun. Yes po, Your Honor. Nakikita po nila, sigurado po ako yun. This is outrageous. Just give me a ballpark figure. May 1 billion ba na bigay mo? Sa isang araw po? Sa 3 taon. From 2022 to as we speak. Meron naman po siguro. Meron naman po. Wow! 1 billion. Pag po pinagsama-sama po, Your Honor. Na ang sabi naman ni Hernandez ay pinipick up din daw ng mga tao ni Alcantara sa kanyang opisina. Isang bagay na mariing itinanggi ni Alcantara. Samantala, ayon naman sa Wawaw, dahil ang kanilang lisensya ang naka-front sa proyekto, papasok ang bayad sa kanilang mga bank account. Pero agad din daw nilang itinatransfer ang pera sa account ni Sally Santos. Sa katunayan pa nga, hawak daw ng Sims Construction ang passbook ng Wawaw. Pero inamin din niya na may 2.8% din siyang natatanggap na kita sa modus na ito. Sa ngayon, habang ginagawa ang dokumentaryong ito, sinampahan na ni Secretary Vince Dizon ng kaso sa Ombudsman ang mga may-ari ng Wawaw, St. Timothy at Sims Construction dahil sa mga ghost projects sa Bulacan. Sa bawat eskandalong lumilitaw, sa bawat ghost project na natutuklasan, at sa bawat pisong ninanakaw mula sa kaban ng bayan, isa lang ang malinaw. Ang sugat ng korupsyon ay isang napakalalim na sugat sa ating lipunan. Isang sugat na pinili nating huwag gamutin dahil na rin sa ating pananahimik. Pero kasabay nito, may mga tinig pa rin na patuloy na naninindigan para sa katotohanan at handang ipaglaban ang integridad kahit salungat ito sa interes ng mga nasa mas makapangyarihang pwesto.